Sa laban nga ng Team USA at South Sudan, di katakatakang tambakan talaga ng Team USA ang South Sudan. Isa nga ito sa mga rematch ng nasabing tune-up game nila noong nakaraan dahil dikit na dikit ang tune-up game ng laban ng Team USA at South Sudan. At hindi rin katakataka na magbabago ang starting five ng Team USA. Sa tagpong ito, si Jason Tatum at Anthony Davis na ang inilagay sa starting five ng Team USA at itong si Joel Embiid ay inilagay sa bangko at hindi nga pinaglaro ng buong game. Isa sa mga dahilan kung bakit nga ibinangko itong si Joel Embiid dahil gustong tapatan ni Coach Steve Kerr ang bilis ng Team Sudan, kaya kinakailangan talaga na mas mabilis din ang laro ng Team USA. At ito nga ang tinitingnan na posibilidad, ang stats ni Bam Adebayo at ni Joel Embiid. Tinitingnan kung ano ang mas mahalaga, yung stats ni Bam Adebayo or ni Joel Embiid, dahil kung si Bam Adebayo ang pagbabasehan, mas mataas ang accuracy at mas mabilis itong tumakbo kaysa kay Joel Embiid na mas mabagal ng konti. Kaya naman ay binangko ito ni Coach Steve Kerr. Pag-amin nga ni Coach Steve Kerr, kinakailangan planuhin ang bawat game dahil hindi po pwedeng buhos lang sila ng buhos ng player. Alam naman kasi ni Coach Steve Kerr na napaka superstar or star-studded ang lineup ng Team USA at marami tuloy ang nagsasabi sino na naman sa mga susunod na araw ang posibleng ibangko ni Coach Steve Kerr para nang sa ganon ay mabigyan naman ng minuto ang iba. Ayon nga sa isang report, isa sa mga posibleng ibangko ni Steve Kerr ay itong si Stephen Curry na kung saan sa laban nga ng South Sudan ay hindi maganda ang kanyang naging performance bagamat binigyan ito ng minuto ni Coach Steve Kerr. Alam kasi ni Coach Steve Kerr at ni Stephen Curry ang sistema na ipinapatakbo ni Coach Steve Kerr sa Team USA, kaya hindi katakataka na mabibigyan talaga itong minuto. Ang tanong na lang, siya ba ang isusunod sa susunod na game na ibabangko? Kinakailangan kasi na mag-isip ng Team USA. Hindi pa nila alam kung sino ang kanilang makakalaban sa susunod na round bagamat pasok na sila sa susunod na round. Ang tanging kupunan pala ngayon na pasok sa susunod na round ay Team Canada. Marami pang pagbabago na magaganap depende sa magiging score ng bawat laro ng bawat kupunan sa bawat bracket. Kaya ito ang pinaghahandaan ng Team USA. Hindi po pwedeng basta-basta 100% si LeBron James mag-all out at 100% din ang kanyang minuto dahil napakadami ng laro na posible nilang pagtapatan pa. Sa nakaraan laro nga ng Team South Sudan ay si Haliburton at isa pang player ng Team USA ang kanilang ibinangko. Samantala, yung Team Serbia naman, hindi nga maganda ang naging performance ngayong Olympic sa Paris. Ayon nga sa isang report, tinatamad na itong si Nikola Jokic na magpakitang gilas dahil nga hindi naman pasok na sa susunod na round ang Team Serbia. Baka kasi magkaroon pa ito ng injury, lalong-lalo na nalalapit na rin ang pagsisimula ng off-season ng NBA. Iniiwasan na ni Nikola Jokic na baka roon pa siya ng injury. Kinakailangan kasi siya ng Denver Nuggets. Bagamat hindi na sila pasok sa susunod na round, maglalaro pa naman itong si Nikola pero limited minutes na lang. Hopefully daw sa susunod na Olympic ay mas maganda na ang kanilang ipapakita at mas maganda na ang kanilang lineup dahil napaka bata pa kasi ng lineup ngayon ng Team Serbia at kinakailangan talaga ng kanyang suporta at hopefully mas madami ng makukuhang mga player din at madidiscover sa Serbia para makatulong na sa kanilang kampanya para sa Olympics. At sa sunod nga na laban ng Team Serbia ay malaki ang tsansa na limited minutes na lang ang ilalaro nitong si Nikola Jokic at ang Team USA naman malaki ang posibilidad na makakalaban nila sa susunod na game
ang Puerto Rico, kaya aabangan natin yan.